Nagsimula ang kwento sa isang palasong binitawan na tumagos at tumama mismo sa mata ng halimaw. Ang binatang mamamana ay madaling na itumba ang halimaw. Agad siyang tumalon mula rito at huminga ng malalim. Ito si Ian, isang archer na nasa level 73. Nakatanggap siya ng abiso na natalo niya ang isang ogre at nakakuha ng 577 experience points. Nag-isip sandali si Ian at nagpasya na kukuha ng humigit kumulang 100,000 ginto bago magpahinga. Dinala niya muli ang kanyang pana at pumasok ng mas malalim sa mapa. Isang makapal na usok ang dumaan at mula roon ay lumitaw ang isang halimaw na may 2 ulo na kasuklam-suklam tingnan. Nang makita si Ian, umungol ito na parang nagpapakita ng lakas. Kung ikukumpara, para itong elepante laban sa langgam. Bago pa makakilos si Ian, biglang inihampas ng 2 ulong halimaw ang malaking pamalo nito pababa kung saan siya nakatayo. Mabilis na ginamit ni Ian ang skill na flash para umiwas sa likuran nito at makaiwas sa malakas na tama. Habang binabawi ang balanse, naisip niya, buti na lang ginamit ko agad ang haste, kung hindi, baka napuruhan na ako. Sa sandaling iyon, lumitaw ang abiso sa system, ang cooldown ng haste skill ay 1 minuto pa. Napamura si Ian. Ngunit bago pa siya makabawi, sumugod na naman ang halimaw. Mabilis pa rin siyang umiwas at kailangan niya itong matalo sa loob ng 1 minuto. Tumingin-tingin si Ian sa paligid at agad na tumakbo palayo para mapanatili ang distansya. Habang papalapit ang halimaw, naisip niya, isa na lang ang bitag ko, di ba? Wala nang ibang paraan, gawin na natin to. Pagkatapos iset up ang bitag, sumigaw si Ian, "Hoy, halimaw na kasing laki ng bahay, ang tanga mo. Nandito ako. Kung magaling ka, halika rito at subukan mo akong kainin." Hindi nag-atubili ang 2 ulong halimaw at agad na tumalon papunta kay Ian. Naisip ni Ian na kailangan niyang tantyahin ng tama ang oras. Kung magkamali siya kahit 0.01 segundo lang, siguradong tatamaan siya. Nang bumagsak sa lupa ang pamalo ng halimaw, tamang-tama ang tiempo ni Ian sa pagtalon. Ang hampas na iyon ng halimaw ay nagpa-activate sa lightning trap na inilagay ni Ian, na nagpakuryente rito at nagpatigas sa katawan nito. Hindi nag-aksaya ng oras si Ian, agad niyang sinamantala ang pagkakataon at iniumang ang kanyang pana. Kasabay nito, nag-abiso ang system, activated high-level stun trap, target will be stunned for 5 seconds and become weakened. 5 segundo. Madali na to. Niyakap ni Ian ang pagkakataon. Mamatay ka na. Activated skill, critical hit enhancement. Activated skill, snipe. Activated skill, concentration. Lahat ay na-activate. Hindi nakalimot si Ian na tumalon habang pinapana ito ng sunod-sunod. Bawat palaso ay kasing bilis ng kidlat. Boom! Tumagos ito sa katawan ng halimaw. Napakalakas ng tama kaya tumilapon ang halimaw ng ilang daang metro. Pagkatapos noon, wala nang sumunod pa. Natalo ni Ian ang two-headed ogre at nakakuha ng 78,500 experience points. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang mga nakuha. Tingnan natin kung anong nakuha ko. Nakakuha siya ng Key Ogre Warriors Gauntlets at Ogre Warriors Boots. Napanganga si Ian. Wow! Ang swerte ko naman. Bihira lang makakuha ng 1 piraso mula sa Ogre Warrior set, pero 2 agad ang nakuha ko. Sulit ang araw-araw na pakikinig ko sa Taming Master soundtrack. Kung ipapalit niya ito sa pera, aabot ito ng hindi bababa sa 5 milyon, sapat na para suportahan ang anak ni Tian-an. Siguro naubos ko na ang swerte ko para sa buong buwan. Ngunit hindi pa doon natapos, ang sumunod na lumitaw ay mas nagpagulat pa sa kanya. Ito ay isang kristal, ang Filmulyon. Si Ian ay paulit-ulit na lang na napapatawag sa kanyang mga magulang dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang sikat na EC game sa buong mundo na kailan ay inilabas kalahating taon na ang nakalipas at mayroon ng mahigit 1.0 milyong manlalaro. Ito ay isang napakapopular na laro na nangingibabaw sa buong industriya ng video game. Nang bilhin ni Jinsung ang EC capsule gamit ang 1.0 milyong won na dapat sana ay para sa kanyang tuition fee na ibinigay ng kanyang mga magulang at lahat ng naipon niya mula sa part-time job, sinabi ng lahat na nababaliw na siya. Kaya naman, kahit nagsimula siyang maglaro 2 buwan pagkatapos ilabas ang laro,
napalakas niya ang kanyang archer character sa loob lamang ng 4 na buwan. Ang pangangaso ng halimaw gamit ang kanyang archer ay nagbibigay sa kanya ng humigit kumulang 200,000 ginto kada oras. Mula sa larong ito, kumita na siya ng milyon-milyong ginto. Ang problema, may abiso tungkol sa isang malaking update na paparating sa laro na magpapakilala ng bagong rehiyon at 3 bagong class. Ang mga manlalaro ng kailan ay sabik na marinig ang balitang ito. Gayunpaman, ang binatang may kulay kahel na buhok, si Jinsung, ay nag-iisip, huwag masyadong intindihin yan. Kailangan ko lang i-reset ang kasalukuyan kong karakter kung gusto ko ng bago, tapos papalevlin ko na lang ulit. Sabi ng kasama niyang si Hyun, tara, mangaso tayo at mag-ipon ng rewards hanggang sa ma-update ang bagong region. Kung swertehin ka, baka makuha mo ang tuition fee mo sa isang laro lang. Iyon ang plano nila. Ang Filmulyon ay isang item na maaaring mag-unlock ng hidden class mula sa gift na namamahala sa pagpapalit ng class. Sa madaling salita, ito ay isang napakahalagang item na nakuha niya ng hindi inaasahan. Ang problema, para lamang ito sa mga manlalarong level 1-0 na hindi pa dumadaan sa proseso ng pagpapalit ng class. Nagngit-ngit si Jinsung. Kung gagamitin niya ito, kailangan niyang gumawa ulit ng karakter. Ngunit pagkatapos kumita ng malaki, ano ang dapat niyang gawin? Sinabihan siya ng kaibigan niyang si Hyun na isa siyang tanga. Seryoso ka ba? I-reset mo ang level 73 archer mo. Nagbibiro ka ba? Sayang naman. Ang karakter mo ay nasa top ranking sa Korea, nasa top 1,000 at top 100 sa archer rankings. Itatapon mo lahat yan, tanong ni Hyun. Akala mo ba hindi ko alam, sagot ni Jinsung. Pero ito ang pagkakataon na ma-unlock ang isa sa mga bagong hidden class. Hindi ko pwedeng basta na lang itapon to. Seryosong pinaalalahanan siya ni Hyun, dapat alamin mo muna ang tungkol sa hidden class na iyan. Alam mo ba na may snipe class na sa guild natin? Sumagot si Jinsung, alam ko. Nakasama ko na siyang mangaso ng ilang beses. Tanong ni Hyun, sa tingin mo ba mas magaling ang snipe class kaysa sa archer? Nag-aalangang sumagot si Jinsung, malaki ang level gap namin noon kaya hindi ko sigurado. Pero siguradong mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa archer. Napakalawak ng range nila at napakalakas ng damage ng isang tira. Pero mahirap magpaputok ng mabilis. Ang pinakamalaking disadvantage ay kapag maraming halimaw sa paligid, limitado sila. Sumang-ayon si Hyun. Ang ibig kong sabihin, hindi porket hidden class, mas malakas na agad. Sabi ni Jinsung, alam ko. Nainis si Hyun. Alam mo pala, bakit mo itatapon ang level 73 mo para dyan? Madali kang kikita ng mahigit 1,000,000 won sa isang araw sa pangangaso lang gamit ang karakter na yan. Tinawag ni Jinsung si Hyun. Hyun, bakit ka naglalaro ng larong ito? Nagtaka si Hyun. Ha? Kasi masaya. Pumitik si Jinsung. Tama. Yun ang sagot. Ang bagong hidden class, sa tingin ko magiging masaya to. Sumuko na si Hyun sa katigasan ng ulo ni Jinsung. Sige na, gawin mo na. Hindi na kita pipigilan. Good luck, tanga. Nag-thumbs up si Jinsung. CJ. Bumalik sa kailan. Isang matandang lalaking may puting buhok ang nakaupo at nagtitinda. Lumapit si Jinsung sa matanda at tinanong siya nito kung ano ang kailangan niya. Sinabi ni Jinsung na hinahanap niya ang rebirth potion. Ngumiti ang matanda, swerte ka, tamang-tama ang dating mo. Inilabas niya ang isang bote. Kagagaling ko lang dito. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Jinsung na maihawak ng bote na ikinagulat nito. Alam mo, kapag ininom mo yan, lahat ng lakas mo ay mawawala. Hindi ka na makakabalik. Ngumiti si Jinsung nang mas nakakatakot pa kaysa sa matanda. Kaya nga iinumin ko to. Ang pinakamahal na rebirth potion. Kung swertehin, baka mas magandang class ang makuha ko pagkatapos mag-rebirth. Mas marami akong kikitain sa bagong class na to. At ininom ni Jinsung ang buong bote sa isang lago. Tara na! Nag-abiso ang system na ang kanyang level at stats ay i-reset sa training center ng beginner zone. Lahat ay abala sa pagsasanay. Si Ian, in-game name ni Jinsung, ay walang tigil na nagsasanay ng mahigit isang araw. Ang mga tao sa paligid ay humahanga,
hindi pa sila nakakita ng ganoong kasigasig na pagsasanay. Bukas na ang paglabas ng bagong malakihang update ng sikat na easy game. Isang lilang liwanag ang bumaba. Pagkatapos ng eye scan, nag-abiso ang system, "Welcome, Ian, sa mundo ng kailan." Ang unang kailangang gawin ay hanapin ang Summoner Guild. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghahanap, natagpuan niya ang lugar. Mukhang si Ian ang unang nakarating dito. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas para makipagkita kay Ken, ang Guildmaster ng Summoner Class Change Center. Kahit pinayuhan siya na hindi madali ang landas ng Summoner at mahirap magpaamo ng halimaw, tinanggap pa rin niya ito. Kinailangan ulit kumpirmahin ng Guildmaster. Biglang inilabas ni Ian mula sa kanyang kamay ang filmulyon na iniwan ng bayani ng kontinente. Lubhang nagulat ang Guildmaster. Sa isip ni Ian, bilisan mo na, ibigay mo na sa akin ang hidden class. Alam ng Guildmaster na mas determinado si Ian kaysa inaakala niya, kaya humingi siya ng pabor. Tulungan siyang hulihin ang isang blue-eyed wolf sa Ramos Plains dahil gustong gawin itong summoned beast ng kanyang anak, ngunit hindi nito kaya. Nanlaki ang mata ni Ian sa gulat, alam niyang ang blue-eyed wolf ay isang bihirang level 40 na halimaw, pero ito agad ang unang misyon para sa isang bagong level 10. Binigyan siya nito ng 5 magic binding scrolls para itali ang lobo. Sinabi rin ito na ang lobo ay bata pa lamang kaya mahina pa. Lumitaw sa system ang pagtanggap sa misyon na may reward na T-Monster Tamer. Ito na ang hidden class na hinahanap niya. Agad niyang tinanggap ang healing at umalis. Kahit level 10 pa lang si Ian, ang kanyang stats ay pang level 30 kaya hindi masyadong mahirap ang misyon na ito. Nang makita niya ang lobo na nakatayo sa isang talampas, iba sa data, ang level ng lobo ay 20. Nag-aalangan si Ian kung kaya ba niyang harapin ito sa kanyang kasalukuyang level 10. Pinatay niya ang system window, iniumang ang pana at tinutukan ang lobo. Hush! Isang palaso ang tumama sa lobo na nagpagalit dito at umungol. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang pana at palaso ni Ian ay naglabas ng asul na liwanag. Biglang naalala ni Ian na kailangan niyang hulihin ito ng buhay. Pero ang palasong iyon ay sapat na para mapatay ang lobo. Habang nakapikit at nag-iisip, biglang sumugod ang lobo mula sa kanyang likuran, nanlilisik ang mga puting mata, nakausli ang mga ngipin, at iwinasiwas ang matatalas na kuko papunta kay Ian. Biglang sumuntok si Ian, isang imagaan na interaksyon na muntik nang makabali sa panga ng lobo. Ang lobo ay tila nasaktan at naiyak, nagpakita ng kaawa-awang anyo, na malayong-malayo sa itsura ng kinatatakutang blue-eyed wolf. Nagbago ng isip si Ian, hindi na niya ginamit ang pana, kundi ang kanyang mga kamay para paulit-ulit na makipag-interact sa lobo hanggang sa gumulong ito sa lupa. Para bang nakikita na nito ang mga ninuno sa kabilang buhay. Kahit pinigilan niya ang sarili, nabigo pa rin si Ian na gamitin ang binding scroll para hulihin ng buhay ang lobo. Kinailangan niya itong ipatabain muna bago suntukin ulit, hindi niya ito pwedeng hayaang mamatay. Umiyak ng husto ang lobo. Dahil masyado ng maraming oras ang nasayang, kailangan niyang bumalik agad sa center at ibigay ang binding scroll na naglalaman ng lobo sa Guildmaster. Labis itong nagulat nang makitang natapos ni Ian ang misyon. Dapat malaman na ang unang misyon ng Tamer class ay karaniwang nabibigo. Agad na sinabi ng Guildmaster kay Ian na hindi bagay sa kanya ang Tamer, at iminungkahi na maging isang Keymaster siya. Hindi pa siya nakarinig ng class quest na pwedeng ganito ang setup, dahil mas mataas pa ang class na ito kaysa sa Tamer. Hindi nag-atubili si Ian at agad na tinanggap, tinahak ang landas para maging unang taming master. Isang lilang alon ng kapangyarihan mula kay Ian ang kumalat sa paligid ng bahay, tanda ng isang mahalagang kaganapan, opisyal na siyang naging taming master. Binuksan niya ang system window. Una, aamuin ko muna ang Red Wolf na nasa tutorial. Isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, nagsimula siyang magplano. Ako ang magiging pinakamalakas gamit ang class na ito. Sa isang tiwangwang na lupain, ang mga dambuhalang bato ay tila mga bundok, at ang paligid ay puro tuyong lupa. Nakita niya ang isang grupo ng mga summoner na nag-aabang sa isang Red Wolf. Nang mapansin nila siya, nagsimula silang magbulungan. Mukhang may nag-change class na. Tumayo siya sa likuran ng mga tao, mausisa. Siguro dapat manood muna ako kung paano nila ginagawa. Nagtulungan ang mga summoner, gumamit ng iba't ibang mahika,
Ngunit lahat ng pagsisikap ay nabigo, walang makahuli sa Red Wolf. Sa nakitang iyon, naisip niyang maswerte siya. Mas mabuti pang hulihin ko muna ang halimaw na nahanap ko. Kaya nagpa siya si Ian na umalis para tuklasin ang kanyang kakayahan sa pangangaso sa misteryosong mundong ito. Sa kanyang kasalukuyang stats, nagtaka siya, ilang lobo kaya ang mahuli ko. Nang makita ang isang grupo ng mga lobo na dumadaan, determinado siyang subukan. Agad niyang iniumang ang pana, puno ng sigla at nag-focus sa target. Lumipas ang oras, at nang nasa tuktok na ang araw, nagkaroon si Ian ng unang huli. Binuksan ang system window, sinuri ni Ian ang stats ng unang nahuling lobo. Ito ay isang level 12 na lobo at may timid na personality na ikinadismaya niya. Pati halimaw may personality. Nang ipagpatuloy niya ang pagtuklas, ang imahe ng pangalawang lobo ay nagpagulat sa kanya. Kung ang nauna ay mukhang tanga, ang nasa screen naman ngayon ay mukhang mabangis, puno ng hamon ang mga mata. Napagtanto niya na ang mga halimaw na pareho ang level ay maaaring magkaiba ang stats. Puno ng sigasig na parang isang adventurer, nagpa siya si Ian na manghuli pa ng maraming lobo para makita kung alin ang may pinakamataas na stats. Buong araw akong mangangaso ng lobo ngayon. Gayunpaman, unti-unti siyang nainis nang mapagtanto na ang stats ng ibang mga lobo ay hindi kasing ganda ng inaasahan niya. Sa mga sandaling iyon, biglang nag-abiso ang system. Your critical stat has increased year 1. Muling sumigla ang kanyang pakiramdam nang mag-abiso ang system. You have achieved the title Wolf Expert. Dahil sa dami ng nahuling lobo, ang titulong ito ay nagbibigay daan sa kanya na makilala ang mga high-level na lobo nang hindi na kailangang hulihin. Puno ng kagalakan, nagpakita siya ng kumpiyansa. Sa kanyang mata, lumitaw ang isang magic circle na may bituin, nagsimula ang analysis function. Nag-scan ang kanyang mga mata at malinaw na lumitaw ang bawat stat ng mga lobo. Sa wakas, tumigil ang kanyang tingin sa isang lobo na may kulay abot itim na balahibo at pulang mga mata na puno ng bagsi. Nagtama ang kanilang mga mata. Imbes na titigan lang ito, umungol ito na parang humahamon, hindi sinusukat ang sariling lakas at sumugod. Ang sinapit nito ay kalunos-lunos, binugbog hanggang hindi na makilala. Mabait, mukhang natuto ka na, sabi niya nang may kasiyahan at agad na ginamit ang taming magic. Nang makita ang magagandang stats ng lobo, hindi niya mapigilang mapangiti na parang batang nakakita ng candy. Ang kapansin-pansin, ang lobo na ito ay may kakayahang mag-evolve, habang ang iba ay nakalagay sa system na cannot evolve. Natukoy na niya ang kanyang target at nagpa siyang palayain ang ibang mga lobo at mag-focus sa pagsasanay kay Evie, ang pangalang ibinigay niya rito. Lumuhod siya sa harap ni Evie, ngumiti ng buong pagmamalaki na parang isang ama. At mula sa sandaling iyon, ang pangalan ng lobo ay nakumpirma, from now on, your name is Evie. Nang marinig ang bagong pangalan, tumingala si Evie, nagniningning ang mga mata na parang nakakain ng paboritong pagkain. Kinumpirma rin ng system na mukhang gusto ni Evie ang pangalan nito. The white loyalty has increased years 5. Ang mag-amo ay nagtinginan at ngumiti na parang mga batang nakatuklas ng himala. Medyo nagulat siya, may loyalty stat din pala? Tapos na ang sandali ng pagtataka, ngayon sila ni Evie ay sumulong na may astig na tindig na parang dalawang bayani. Oras na para mangaso, Evie, sigaw niya, at sumagot si Evie ng isang malakas na ungol. Sa isang modernong mataas na gusali, ang tensyon ay halos mahahawakan. Humina ang Lotus Guild natin simula nang umalis si Jinsung, sabi ni Hyun habang nakaupo sa harap ng computer at may kausap. Sabi niya magpapalit siya ng class para maging summoner. Ano kaya ang gagawin niya roon? Kailan kaya siya babalik? At summoner? Magaling ba yun sa laban? Tiningnan niya ang mga post na pumupuna sa laro, pinagpapawisan ang noo, puno ng tanong ang kanyang isip. Isang post ang nagpahayag ng pagkadismaya ng isang summoner player tungkol sa kabagalan ng pag-level up ng class na ito. Kasama nito ang maraming negatibong komento na nagpasuko na rin kay Hyun. Nag-reset pa naman si Jinsung para dyan. Sa tingin ko tama sila sa reklamo nila. Sa mga sandaling iyon, naisip niya, siguro matatagalan pa bago siya umabot sa level 20 at sumali sa guild. Kasabay nito, sa kailan, ang langit ay madilim na tila pinintahan ng mga lilang kulay. Ang liwanag mula sa kapangyarihan ng isang tao ay sumasabog na parang kalahati ng kalangitan. Si Ian iyon.
Siya at ang kanyang lobo ay walang tigil na lumalaban. Nag-abiso ang system, "You have activated Blessing of the Wind, speed will increase EI 37%. Pagkapana pa lang, tumakbo si Effie at inatake ang pulang soro. Sinamantala nito ang pagkakataon, ibinuka ang bibig at ginamit ang matatalas na ngipin para kagatin ang likod ng target. Sa ngayon, sugatan ang pulang soro kaya hindi nito magagamit ang buong lakas laban kay Effie at may kasama pa itong suporta. Nakita ni Jinsung na mas mababa pa ang level at stats ni Effie kaysa sa pulang soro, ngunit sumugod ito ng walang takot. Dahil ba ito sa personality niya? Sa puntong ito, tutulungan niya ito. Sige, magaling ka dyan. Ang simpleng papuri ay sapat na para mapasaya ito ng husto. Pinagsama nito ang kagat at ang palasong pinakawalan ni Ian para tapusin ang pulang soro. You have defeated a red fox, received 265 dat. Summoned Beast Vivay also received 265 dato. Dahil dito, nalaman ni Jinsung na nahahati pala ang ETH nila. Kailangan kong i-level up si ETH hanggang at least level 15. Sige, oras na para mag-grind ulit. Ang mag-amo ay magkatabing nakaupo at si ETH ay hinawakan pa ang kamay ni Ian. You have activated basic training skill. Cooldown is 35 minutes. Kaya pala ang bait niya. Summon Beast the weak understanding of the summoner's commands will improve for isa 0 minutes. The summoned beast's potential will increase through training. The weight current potential is 65. Kung saan man ihagis ni Jinsung ang isang bagay, agad itong pupulutin ni Effie. Ang galing! You have activated first aid. Summoned Beast Defy has recovered 45D. Kinailangang manahimik ni Effie habang binabalutan siya ni Jinsung. Mukha siyang nahihirapan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng ginawa, umabot na sa level 15 si Effie. Ang lakas na inilalabas nito ay kapansin-pansin. Gayunpaman, mas matagal ang pag-level up na ito kaysa inaasahan ni Jinsung. Siguro dahil sa paghahati ng best. Ngunit ang pagsasanay kay Effie ay masaya. Lumalakas ito sa bawat level up. Hinaplos ni Jinsung si Effie ng buong lambing at gusto rin iyon ni Effie. Dapat ba tayong mangaso ng mga oso? Sige, oras na para pumunta sa bagong hunting ground. Ang mag-among ito ay talagang nagkakasundo. Pagdating sa bagong lugar, maraming itim na oso ang nagtitipon. Skill proficiency has increased. Basic summoning is now level 2. You receive 3 skill points. You have learned the active skill Wild Warrior's Blessing. You have learned the skill Basic Tactics. Nasiyahan si Jinsung dito. Ang hirap ay nagbunga. Tingnan natin kung ano ang kayang gawin ng mga skill na ito. Wild Warrior's Blessing. Active skill, skill level 0, proficiency 0, mana required 150. Can apply Wild Warrior's Blessing to self and party members for 20 minutes. Increases attack power giri up to 30%. Applying to summoned beast increases effectiveness giri up to 100%. Pagkabasa niya sa system, naisip niya, mukhang maganda tong buff skill na to. Sumunod ang basic tactics. Ano naman kaya to? Inisa-isa ng system, basic tactics, passive skill, skill level 0, proficiency 0. Summoner's leadership and taming technique stats are increased TV isa 0%. In battle, summoned beasts will more easily understand the master's commands. Pagkabasa nito, lihim siyang natuwa. Kung tataas ng isa 0% ang leadership ko, makakapag-tame ako ng oso. Subukan nating itame ang mga itim na oso. May oso kayang kasing lakas ni Effie dito. Pagkatapos magpasya ni Jinsung na itame ito, biglang tumayo sa 2 paa ang oso. Tagumpay. Dahil sa basic tactics, tumaas ng husto ang leadership stat ko. Ikumpara natin ang stats niya kay Effie. Nang makita ang mga numero, nagtaka siya, si Effie ba talaga ay isang lobo? At itong can evolve na parte, kailan kaya siya mag-evolve? Isumon ko muna ang osong to. Hinawakan niya ng bahagya ang kanyang mahal na lobo. Nakapahinga ka ba ng maayos, Effie? Oras na para mangaso. Ginamit nila ang Blessing of the Wind at Wild Warrior's Blessing at sumugod. Agawin mo ang atensyon ng osong iyan.
Sa bilis ni Evie, madali niyang nakagat ang tainga ng oso, tumalsik ang dugo nito at umungol sa sakit. Napakabilis nito kaya parang tatlong lobo ang umaatake, hindi makontrol ang tingin ng itim na oso. Pinuri ni Jinsung si Evie para lalo itong ganahan. Magaling, ipagpatuloy mo yan. Ang galing talaga ng basic training skill na to. Kasabay nito, nagsimula ng umasinta si Jinsung gamit ang pana. Naiintindihan ni SA na husto ang paraan ng pakikipaglaban na gusto ko. Sa isang iglap, natalo na nila ang oso. Summoned Beast Defy has reached level 11, ang galing. Gayunpaman, gusto pa rin niyang mas mabilis na lumakas si Evie. Bumabagal na ang pag-level up. Kung ganito lang ang pangangaso, dapat gumawa na rin ako ng quests para umabot sa level 20. Hanggang dito na lang muna ngayon. Bilang isang gamer, kailangan niya ng maayos na plano. Gabi na rin, umuwi si Jinsung para maligo at maglinis. Bago matulog, kailangan niyang tingnan ang community page. Siguradong maraming talunan ang nagkakalat ng chismis online. May pumupuna, may hindi naniniwala. Ang summoner ay scam, ang bagal ng big gain, hindi naman malakas ang summoned beast. Pagkatapos basahin ang mga komento, nagtaka siya, bakit puro negatibong komento? Totoong medyo mabagal mag-level up ang summoner, pero bakit ang daming reklamo? Ang mga review ba dito ay galing sa mga umabot na sa level 15? Ang mga summoner skills ay kailangang umabot sa level na iyon o mas mataas pa para magamit. Nang tingnan niya, wala namang iba. Nasa level 20 na ako ngayon, dapat marami nang umabot sa level 15 pero wala ni isa. Nakakalito. O, may level 13, dapat basahin ko ng mabuti. Vesa, taming skill, blessing of the wind, first aid nila ay halos kapareho ng sa akin. Tungkol sa T-possession, ito ay isang active skill, skill level 1, proficiency 55%. Can possess the soul of one of the monsters you have tamed. 30% of the possessed monster stats will be added to the summoner stats. The possessed monster cannot be summoned in battle. Nag-isip si Jinsung, wala siyang ganitong skill. Maganda tong skill na to, ito lang ang paraan para mabuhay ang summoner. At dahil hindi nito hinahati ang is na nakukuha ko sa summoned beast, mabilis ang pag-level up. Nagtaka siya, paano ka lalaban kung nasa katawan ka ng alaga mo? Hindi naman 100% ang stat transfer. Kung gagawin mo yun, hindi mo mapapa-level up ang summoned beast. Yun ang pinakamagandang parte ng pagiging summoner. Nang hinayang siya na wala pa siyang ganitong skill, pero nang pag-isipan ulit, parang ayaw na rin niya. Ang mga skill ng ordinaryong summoner ay iba yata sa akin. Tingnan natin kung anong skill ang wala ang ordinaryong summoner. Gusto niyang maging mas espesyal, magkaroon ng bagay na wala ang iba. Habang nagre-relax at umiinom, bigla niyang napagtanto. Ah, nga pala, basic training. Kahit walang masyadong impormasyon, base sa nahanap niya, ang taming master ay mas kaunti ang combat skills kaysa sa ordinaryong summoner. Ngunit ang pagpapalakas ng summoned beast ay masulit. Ibig sabihin, nasa tamang landas ako. Bukas, plano niyang subukang manghuli ng isang bihirang at kakaibang halimaw. 4:00 na ng umaga, nagkulong siya sa kailan para magpa-level. Papalevelin ko muna si SA hanggang level 20 bago ako. Pagkatapos ng mahabang gabi, natapos din, sige, JV, tara na. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa pangangaso. Activated Wild Warrior's Blessing, activated Basic Training, activated Aim for Weakness Skill. Ginamit pa rin nila ang dati nilang epektibong taktika, si Jinsung sa harap para pumana, at si Afi ang aatake pagkatapos. You have defeated an Asian black bear. Ang itim na oso na may mabangis na anyo ay puro itsura lang, umuungol lang ito pero hindi makalaban. Siguro dahil mas malakas na si Afi. Hindi nagtagal, nakakuha sila ng 545 bato. Mas mabilis kong natapos ang halimaw na to kaysa inaasahan ko. Dito rin ako nangaso noong archer pa ako level 35, mas mabilis din ang pangangaso ko noon. Hindi ko akalain na sa pag-level up lang ng 5, ganito nakalaki ang pagkakaiba. Ang mag-amo ay nagpatuloy sa pangangaso ng walang kapaguran. Ngunit nang mapansin, ang isang oso sa di kalayuan na nakatayo sa 2 paa ay mas malaki kaysa sa iba.
Agad niyang ginamit ang T-probe skill at nalaman na iba ang pangalan nito, Shadow Bear, isang natatanging bihirang halimaw. Nag-alangan si Jinsung kung mahuhuli niya ito. Naalala niya na pinalaya na niya ang dating oso, kaya masyado pang mababa ang leadership stat niya para makahuli. Siguro pagkatapos nito, mas magiging determinado akong magpa-level. Sa susunod na pagbalik ko sa bayan, bibili ako ng maraming soul contract scrolls. Binaliwala niya ang malaking oso, at nagpatuloy sila ni Effie sa pag-atake sa iba. Halos kapantay na niya ang combat stats ni Effie, kaya ang isang level 38 na halimaw ay hindi na problema. Sumugod ang dalawang halimaw sa isa't isa, ngunit kitang-kita ang bilis ni Effie. Sa isang iglap, natalo nito ang Shadow Bear. Sa pagtatapos ng laban, nakakuha siya ng 1,045 dag, at si Effie ay umabot na sa level 20. Ipinagmamalaki at tiwala si Jinsung sa kakayahan ng kanyang alaga. Ang galing! Pagdating mo sa level 20, pwede mo nang gawin lahat sa kailan, tulad ng pagsali sa guild, dungeon quests, mazes, at marami pang quests na kailangan ng level 20. Tiningnan niya ang system mail para makita kung anong item ang nakuha niya. Received Asian Black Bear Meat, Bear Hunter's Warhammer, Eternal Shadow Necklace. Sa tatlong item, itinuro niya ang pangalawa at sinabing hindi pa niya ito nakita kailanman. Oras na para gamitin ang appraisal scroll. Sinuri niya ang kakayahan ng kwintas. Eternal Shadow Necklace, Unique Rank. Intelligence Limit 35 panandang pandagdag, Durability 124 paghahati 124. Option, Stamina Positibo 15%, Skill Cooldown Reduction 20%. An unidentifiable necklace created with darkness like an abyss. It is a valuable and rare item. Tuwang-tuwa si Jinsung nang malaman ang halaga nito. May maganda na akong kwintas mula sa auction house, pero mas maganda pa to. Ipinagmayabang pa niya ang kanyang swerte. Wala na akong masabi sa item na to, tingnan natin kung gaano kalaki ang itinaas ng stats ni Effie. Attack panandang pandagdag 4, Defense panandang pandagdag 2. Ngunit nang tingnan niya ang speed, labis siyang nagulat. Ano to? Lumalakas ba ang mga halimaw kapag nagle-level up sila? Hindi, imposible to, hindi normal ang growth rate niya, siguradong hindi ito nagkataon lang. Kailangan niyang alamin ang dahilan. Habang siya ay balisa at nag-iisip ng sagot, ang alaga naman niya ay nakaupo lang sa tabi at nakangiti. Pagkatapos, may kumislap sa kanyang mga mata. Posible kayang potential ni Effie yun? Tinitigan niya si Effie. Ang sagot ay ang potential stat, ang basic training skill ang nagpataas ng potential ni Effie. Sa bawat pagtaas ng 1-0 sa potential stat, tumataas din ang growth rate ng stats. Alam ko na. May bug ang basic training skill. Tama ako. Ang hidden class ay may sarili ring natatanging skills. Lahat ng halimaw ay may sariling potential stat at ito ang nagdedetermine ng growth rate nila habang nagle-level up. Sa madaling salita, ang class ng halimaw ay tumataas dahil sa potential nila at ang training skill ang nagpapataas nito. Mula sa mga teoryang ito, nagpasya si Jinsung na ilaan ang lahat ng natitirang skill points niya sa basic training. Basic training is now level 5 and has upgraded to intermediate training. Ito ay isang active skill. Skill level 0, proficiency 0. Cooldown 25 minutes. Choose to pet to enter training mode for 15 minutes. The summoned beast in training mode will better understand the master's commands. The summoned beast's potential will increase via repeating training mode. The potential points will increase the level of intermediate training skill. Pagkabasa ng impormasyon, naisip niyang swerte siya dahil inipon niya ang skill points imbes na hulihin ang osong iyon. Napakagaan sa pakiramdam na matuklasan ang malaking misteryong iyon. So, ang potential ni Effie ngayon ay 74, malapit nang umabot sa 100. Tiningnan niya ulit ang orasan, hindi siya nasiyahan na nasayang ang halos 1 oras para lang mahanap ang sagot. Tumayo si Jinsung at si Effie, handa nang maghanap ng experience points sa pinakamabilis na paraan. Mukhang wala pa siyang kinakain mula kaninang umaga, kaya kumuha siya ng masarap na sandwich. Kung nagsikap lang akong mag-aral, siguro abogado o doktor na ako ngayon. Sa mga sandaling ito, bumalik na siya sa bahay para magsaliksik sa computer. O video tungkol sa Shadow Witch.
Ang cute ng mga kalansay. Parang pinupuri niya tapos biglang binawi. Basa lang siya ng basa hanggang sa makatuklas ng maraming kakaibang bagay. Ha? Bukod kay yun, sino pa bang tumatawag sa akin? Tiningnan niya at nalamang hindi kilalang numero, pero sinagot pa rin niya para malaman kung sino ang nasa kabilang linya. Hello, ito ba ang numero ni Jinsung? Ang pangalan ko ay Lee Joon, Assistant Lecturer ng Virtual Reality Department sa Korea University. Kilala mo ba si Professor Lee Jin-ga? Prangkang sumagot si Jinsung. Naman. Siya ang head lecturer ng department namin. Biglang gustong makipag-ugnayan ni Lee Joon sa propesor na nagpataka kay Jinsung at gusto niyang malaman ang dahilan. Sinabi nito, sa tingin ko dahil sa mga grado mo. Para siyang sasabog, sasakit ang ulo at maiiyak. Posible kayang ma-academic probation ako. Nang makitang nagiging komplikado ang sitwasyon, huli na, hindi makapagpahinga at kailangan pang ayusin ang mga bagay na ito. Ma'am, anong mangyayari kung hindi ko tatawagan ang propesor? Sabi niya ipapadala niya ang mga grado mo sa mail at syempre, hindi sa personal email address mo. Namutla si Jinsung, sunod-sunod ang tulo ng pawis, kinagat ang labi sa pag-aalala. Kung makikita ni Papa ang mga grado ko, lagot ako. Sa isip niya, nahulaan na niya ang magiging reaksyon ng kanyang ama. Madilim at nakakatakot, kasama ang malademonyong boses. Labis akong nadismaya sa iyo, anak. Sa pag-iisip pa lang, kinilabutan na siya. Baka pauwiin ako habang ini-enjoy ko ang kabataan ko. Kaya nagpasya siyang tawagan ang propesor. Nagpaalam ang assistant lecturer at sinabing magkita sila sa susunod na semestre, at lihim na binati siya ng good luck. Dali-daling hinanap ni Jinsung ang numero ng propesor para makipag-ugnayan. Hello po, sir. Ako po si Jinsung. Nabalitaan ko pong hinahanap niyo ako. Ano po ang kailangan niyo? Dahil po ba sa mga grado ko? Direktang sumagot ang propesor. Ayos ka lang ba? Bakit hindi ka sumasali sa mga aktibidad ng department? At bakit ka na academic probation agad sa unang semestre mo pa lang? 2 pa lang ang if mo at iniisip kong bigyan ka ng pangatlo. Nainis si Jinsung dahil parang tinatakot siya ng propesor. Ano bang gusto niya sa akin? Kahit galit, kailangan niyang pigilan ang init ng ulo sa telepono. Ano po ang dapat kong gawin, sir? Una, sabihin mo sa akin kung bakit hindi ka sumasali sa mga aktibidad ng department. Nag-isip siyang mabuti bago magbigay ng kasiyasyang sagot. Hindi ko pwedeng sabihin na busy ako sa paglalaro. Ano ang sasabihin ko? Alam ko na, sir. Alam niyo po, pinili ko ang virtual reality major dahil hinahangaan ko ang walang katapusang potensyal nito. Isa sa mga dahilan kung bakit sentro ng atensyon sa buong mundo ang virtual reality ay dahil sa larong kailan, di ba? Kaya naisip kong kailangan kong pumasok sa lungga sa pamamagitan ng paglalaro nito. Agad na nagtanong pabalik ang propesor. Ibig mong sabihin, hindi ka pumapasok dahil busy ka sa paglalaro buong araw. Agad na nangatwiran si Jinsung. Hindi po dahil sa paglalaro lang. Sir, gusto kong matutunan ang kahanga-hangang mundo ng virtual reality sa larong kailan. Dahil ito ang ginamit niyang dahilan, naging mausisa rin ang propesor at tinanong kung anong level na siya. Kung ganyan ka kadalas maglaro, dapat nasa top rankings ka na sa Korea, di ba? Nang marinig ang tanong, medyo nagsisi siya. Shit, sana hindi ako nag-reset. Ganito po kasi yun, sir. Dati po akong level 73 pero kamakailan lang po ay nag-reset ako ng karakter, kaya level 20 na lang po ako ngayon. Natawa ang propesor. Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba hindi ko alam na sinasabi mo iyan para makaiwas sa gulo? Alam ni Jinsung na gusto niya talagang makaiwas sa gulo, pero napilitan lang siya. Gusto niyo po bang makipagpustahan sa akin, sir? Pustahan kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Susubukan kong maabot ang level 73 bago magsimula ang bagong semestre. Kung makaka-level up ako mula level 20 hanggang 73 sa takdang oras, hindi ba't mapapatunayan ko na level 73 talaga ako noon? Sumang-ayon si Professor Lee Jin-ga. Siyempre. Interesado rin ako sa kailan. Kung magtatagumpay ka, hindi kita i-academic probation. Pero kung mabibigo ka, hindi ka lang maa-academic probation,
matatanggap din ng mga magulang mo ang mga grado mo sa semestreng ito at sa susunod. At kailangan mong sumali sa mga aktibidad ng department natin. Kahit medyo mahirap, ito rin ang pagkakataon ni Jinsung para baguhin ang sitwasyon. Nga pala, pero kung mananalo ako sa pustahan, bibigyan niyo ako ng E sa lahat ng klase niyo, pumasok man ako o hindi. Inakala ni Professor Lee Jin-gok na hindi ito magagawa ni Jinsung kaya pumayag siya. Nang marinig ang benepisyo, nagningning ang mga mata ni Jinsung. Pangako niyo yan, sir, ha? Salamat po. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Hindi na rin marami ang oras. Sige, kailangan nating magsikap pa. Kahit paano, ang orihinal na plano ay bumalik sa dating level bago matapos ang bakasyon. At naiwasan ko ang academic probation sa unang semestre, kaya maganda to, makakakuha ako ng E nang hindi pumapasok, siguradong magagawa ko to. Una, pumunta siya para sumali sa Lotus Guild. Gayunpaman, level 20 pa lang siya ngayon, at ang Lotus Guild ay nangangailangan ng 3 beses ng level niya, na level 6 na po. Kahit pwedeng ipadala ng guild manager ang request ni Jinsung, sa tingin niya ay hindi ito tatanggapin. Gusto mo pa bang ituloy? Sumunod pa rin si Jinsung sa orihinal niyang plano, gusto pa rin niyang sumali. Matalik kong kaibigan ang guild leader at malapit din ako sa mga pangunahing miyembro, kaya walang problema. Ipinadala na nito ang request niya. Automatiko kang marerehistro kapag tinanggap na ng guild leader. Sige, alam ko nang mangyayari to kaya nag-message na ako kay Yun. Hindi, kaiyon para tanggapin niya, di ba? Pero inactive na siya. Sige lang, hindi naman ako nagmamadali, tatanggapin din naman niya yun. Sumunod ang auction house, papalitan niya ang lahat ng kanyang gamit. Ito ang pribilehiyo ng isang mayamang bagong manlalaro. Papalitan niya ito ng pinakamagagandang gamit na angkop sa kanyang kasalukuyang stats. Ang bonus stats ng summoner class ay hindi nadadagdag sa melee, kundi sa stats na nakakatulong sa summoning. Halimbawa, ang taming, sa kalaunan ay mas aasa siya sa pagsummon ng mga alaga. Nag-aalangan pa rin si Jinsung kung mayroon bang makakapagpataas ng kanyang summoning stats. Halimbawa, yung may power nim power enchantment. Pinagmasdan niya ang bawat armas na nakadisplay. Biglang nakita niya ang E-Headband of Mother Nature, durability 224, paghahati 224. Defense 24, option, stamina positibo 25%, head accessory type, heroic rank. Item level requirement 25. Ito ay isang armas na may espesyal na kakayahan. Summon Beasts Stamina Increased Kire 20% and Combat Power Kire 15%. Summon Beasts Evasion Chance Increased Kire 15%. Ang ganda nito. Tuwang-tuwa siyang binili ito sa halagang 150,000 ginto. Sa wakas, nagsimula ng ibenta ang mga item para sa summoner class. Kahit ginagamit na niya ang item na ito, marami pa rin siyang katanungan. Teka, baka ang ibang item na may Mother Nature's Ring ay para sa summoner din? Kaya agad siyang nagsaliksik tungkol dito. Ang Mother Nature ay may iba pang espesyal na item na tinatawag na Staff of Mother Nature. Combat Power 150 tandang bawas 165, durability 201, paghahati 201. Option, Wisdom positibo 21%, Leadership positibo 35. Ito rin ay isang head accessory type, heroic rank. Item level requirement 20, Strength 40, Charisma positibo 20. Summon Beasts Combat Power Increased Kisay 35%. Summon Beasts Critical Hit Chance Increased TI 15%. Mas mahirap nang pumili ngayon. Mahirap magdesisyon. Gagamit ako ng pana at staff. At binili na rin niya ito dahil alam niyang hindi niya pwedeng gamitin ang pana magpakailanman. Medyo maaga pero hindi masamang ideya na masanay sa ibang uri ng melee combat. Medyo kakaiba humawak ng staff pero ayos lang. Lumabas si Jinsung at nagsummon kay Defi para samahan siya. Ang intermediate training ay gumagana kahit nasa bayan kaya kailangan ko itong gamitin agad kapag tapos na ang cooldown. Tumingala siya sa langit at mumiti. Oras na para maghanap ng ilang quests. Sa daan, lahat ng atensyon ay napunta kay Jinsung. Wow, isa siyang summoner.
Ang mga babae ay humahanga habang ang mga lalaki naman ay naiinggit. Kitang-kita iyon sa kanilang mga mata. Sabi nila mahirap magpa-level ang summoner. Wala pa akong nakikitang summoner na lampas sa level 15. Pabulong na sinabi ni Jinsung kay Eve, ngayon, gagawin natin ang Goblin Quest. Makakakuha ako ng doubling experience kapag natapos ko to at lahat ng experience ay mapupunta sa akin. Tumingin-tingin siya at sa wakas, natagpuan na niya ang insist ng quest. Lumapit siya at kumaway. Lapis, matagal na tayong hindi nagkita. Ngunit nang bumati siya, ang mukha ni Lapis ay parang, sino to? Nakalimutan na yata ako ng gihis na to kahit nag-reset lang ako. Pero buti na lang, naaalala pa rin siya nito. Oh, tingnan mo nga naman, si Ian ba iyan? Mukhang hindi na-reset ang pagkakaibigan sa mga dis. Salamat naman. Nagtanong si Jinsung, Commander, nagdudulot ba ng gulo ang mga goblin kamakailan? Sumimangot si Lapis. Nahihirapan ako sa bagong goblin camp na itinayo malapit dito. Kulang sa sundalo ang pinarusahan unit. Pwede mo ba akong irekomenda ng ilang mersenaryong sanay sa laban? Matapang na sumagot si Jinsung, ako mismo ang tutulong. Medyo nagduda si Lapis. Ikaw? Pero ayos na rin. Sana lang mas marami pa. Tiningnan ni Ian ang system para sa impormasyon tungkol sa I-Conquer the Goblin Camp in Suman Valley, Commander of Volunteer Soldiers in Lucan Village. Lapis is calling for people to do the Goblin Camp Conquest mission. Join the soldiers and raid the Goblin Camp. Bago magdesisyon, naalala niya na ito ay isang party quest. Shit! Sino ang pwede kong isama? Sa tingin ko walang baguhan sa guild na nasa level 4 na po. Commander, pwede mo bang i-delay ng kaunti ang oras ng pagsalakay hanggang sa makabuo ako ng party? Madaling kausap si Lapis kaya masaya siyang pumayag. Naman, yan lang ang magagawa ko. Bago yun, pwede mo bang linisin ang ilang Goblin Scouts sa labas ng kampo? Eliminate Goblin Scouts in Suman Valley, Commander of Volunteer Soldiers in Lucan Village. Lapis is calling for mercenaries to eliminate some Goblin Scouts before the soldiers act. Kill at least 10 Goblin Scouts and return safely. Ito ay may difficulty rin ngunit ang reward lang ay volunteer soldiers leather armor. Dahil maluwag si Lapis sa kanya, gagawin ito ni Jinsung. Aabuti ng halos 30 minuto. Nakakainis pero wala akong ibang pagpipilian. Tingnan natin, active kaya sina Hyun at Height. Ah, nandito na sila. Nagpalitan sila ng mensahe. Hyun, pwede mo bang tanggapin ang guild application ko? Agad na may sumagot. Level 20 ka na? Tinanggap ko na. Paano ka umabot ng level 20 ng ganoon kabilis? Kahit ang Dark Wizard ay hindi ganoon kabilis magpa-level. Nagbigay ng pagkakataon si Jinsung sa kaibigan niya na magsikap. Kilala mo naman ako. Mahahabol din kita agad. Maglaro ka ng madalas, kaibigan. Siyempre. Magpa-level ka ng mabilis. Kung wala ka, nahihirapan ako sa maraming bagay. Dahil may pagkakataon, naghanap si Jinsung ng kasama. May kilala ka bang nasa level 4 na po sa guild natin? Nakakalungkot, wala, kaya kailangan niyang asikasuhin ito mag-isa. Punta muna ako sa guild chat. Mas mabuting magtanong muna sa mga miyembro ng guild kaysa makipag-party sa hindi kilala. Agad na may abiso, Ian has joined the guild. Nakabalik na ako. Kamusta kayo? Nagulat si Viola nang makita siyang bumalik. Level 20 ka na? Hindi rin makapaniwala si Lon. Ano? Ian, level 20 ka na at sumali na sa guild. Akala ko ba mahirap magpa-level ang summoner? Puro kasinungalingan lang ba yun? Ayaw magmayabang ni Jinsung. Level 20 lang, ano bang big deal doon? Dapat kayong kabahan. Babalik din ako sa dating level ko agad. Iminungkahi ni Viola na magpa-level siya ng mabilis. Kung wala ka, ang bagal mag-grind. Pero mga kaibigan, kung may kilala kayong player na nasa level 4 na po, pakirekomenda naman sa akin. Jitset, magugulat sila kung sasabihin kong gagawin ko ang Goblin Quest sa level 20. At sinabi pa rin ni Jinsung, gagawin ko ang Goblin Camp Conquest Mission at kailangan ko pa ng isang kasama. Yung kayang mag-ambag.
Hindi, kahit hindi makapag-ambag, ayos lang, basta sumama lang sa kampo sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Iba't ibang tanong at pagtataka ang lumabas. Ian, hindi ba't level 20 ka pa lang? Paano mo gagawin ang camp quest sa level 20? Anong sinasabi mo? Mag-carry ng team, anong carry? Hindi ba't gusto mong magpa-carry sa camp mission? Sa tingin ko umabot siya sa level 20 dahil may nag-carry sa kanya. Tanga, sa tingin mo ba sa ugali niyang iyan, magpapa-carry siya? Kung gusto niyang magpa-carry, sa atin na siya hihingi ng tulong. Bakit siya maghahanap ng level 4 na po? Anong ibig mong sabihin? Kapag lampas na sa level 6 na po, hindi na pwedeng kunin ang camp mission, hindi natin siya matutulungan. Matindi ang kanilang pagtatalo pagkatapos ng mensahe ni Jinsung. May kasama pang kaunting pagmamaliit sa kanyang kakayahan. Level 20 ako, pero swerteng nakakuha ako ng Summon Beast, kaya kaya ko pa ring harapin ang camp mission. Siya ang magkakari sa akin. Labis na nainggit si Lon. Bakit palagi ka nalang swerte? Hindi rin masyadong naniniwala si Violan sa kanya. Dapat may dahilan kung bakit ka umabot ng level 20 ng ganoon kabilis. Kasabay nito, sumagot si Guy. May kaibigan akong level 45, pero ang ginawa niyang karakter ay para sa crafting class, kaya iba ang melee ability niya. Priest ang melee class niya at Cook ang crafting class niya. Priest siya pero siguro hindi siya masyadong makakatulong sa melee. Hindi rin siya masyadong magaling maglaro. Ayos lang ba? Kinailangang tanggapin ni Jinsung. Pwede mo ba kaming i-contact kapag active na siya? Sa isip niya, kung mapupunan niya ang requirement sa bilang ng tao, wala akong pakialam sa kakayahan niya. May gagawin lang ako kaya aalis muna ako sa chatroom. Guy, kapag na-contact mo na siya, i-message mo ako. Masaya kausap ang mga miyembro ng guild, pero wala itong katumbas sa kasabikan ng pangangaso at pagpapalevel sa labanan. Tatapusin ko agad ang misyon bago pa magkaroon ng balita mula kay Guy. Nang araw na iyon, pumunta si Jinsung sa tabi ng sapa at nakita ang isang grupo ng mga leopard na umiinom ng tubig sa kabilang panig. Mga kun sila, ang astig kung makakahuli ako ng isa. Si Effie ay hindi mukhang astig o malakas. Habang normal na naglalakad, biglang huminto si Effie at ayaw nang magpatuloy. Nag-alala si Ian. Hindi kaya naramdaman niya ang iniisip ko. Kinailangan niyang umupo at kausapin ito ng mahinahon. Hoy Effie, alam mo ba kung gaano kita kamahal? Ngunit kahit anong matatamis na salita ang sabihin niya ngayon, nagtatampo na muna sa kanya si Effie. Pagkatapos, umuwol ito ng malakas at natuklasan ni Ian na nag-i-evolve si Effie sa susunod na antas. Mas natuwa siya kaysa nalungkot. Sa wakas, nag-evolve ka na. Pero ano ang nag-trigger ng evolution? Ano ang requirement? Potential ba? Umabot na sa 100 ang potential niya. Magbabago rin ba ang itsura niya kapag nag-evolve? Sana lumaki pa siya para masakyan ko. Siya ngayon ay naging si Effie na nag-evolve bilang isang Blood Mane Wolf. Dahil sa matagumpay na pag-evolve ng Summon Beast, tumaas ang proficiency ng Intermediate Training Skill. Ang Intermediate Training Skill ay umakyat sa level V, 45.7% pa bago sa susunod na level up. You are the first person to successfully evolve, Summon Beast. Reputation increased TV 1,000, Charisma and Leadership increased TV 30. You are the first person to summon a Red Mane Wolf, Reputation increased TV 1,500. Tuwang-tuwa si Jinsung, paulit-ulit na hinahaplos ang ulo ng Red Mane Wolf. Hihi! LD, mahal na mahal kita. LV, level 20, Yay 700 at 70 paghahati 700 at 70, Combat Power 235, Defense 77, Agility 215, Type, Beast, Rarity, Rare, Nature, Brave, Can Evolve, Wisdom 135, Has Inheritance Ability, Returns 15% of damage taken as health, and if it deals critical hit, it gains 50% of the damage as health. If it lands critical hit, the enemy will bleed. Enemies afflicted with bleed status will take an additional 20% damage per second for 0 seconds. Ang lobo ay may misteryosong pulang kiling, may mabangis at marahas na katangian. Ang rarity ay naging rare mula sa common at mag-i-evolve pa ito.
Kung mag-i-evolve pa, maaari itong maging unique rank. Tinakpan ni Jinsung ang bibig at lihim na tumawa. Ang summoner class ay sobrang A. Kalimutan na ang mga kuon, hindi ko sila kailangan. Kahit isang track pa ng kuon, si AC ko pa rin ang pinakamagaling. Palagi siyang ipinagmamalaki ang pagkakaroon nito. Sa tingin mo kaya mo akong dalhin sa likod mo? Yumuko ito para madaling makasakay si Jinsung. Takbo. Mabilis din ang takbo nito kahit may mabigat na pasan sa likod. Wala pang gaanong nangyayari, nakarating na sila sa Xiaomon Valley. Pagdating, wala pang kakaiba kaya medyo nakaka-relax si Jinsung. Isang dahilan ay hindi niya kailangang maglakad. Ang galing ng kailan, parang totoo ang mga feature na to. Ang misyon ay pumatay ng 0 Goblin Scouts. Nag-evolve si SA ng ganito kaastig, hindi ko pwedeng hayaan siyang ganito lang. Maglaro tayo ng todo. At inactivate ni Jinsung para dito ang Blessing of the Wind. Agility increased yes 37%. Summon Beast with Agility stat has increased yes 37%. Kasabay nito, inactivate din ang Blessing of the Berserker. Combat Power stat increased yes ay 33%. Summon Beast with Combat Power stat has increased yes 66%. Sa harap nila ay may mga kakaibang berdeng nilalang, may hawak pang mga armas. Nakikita mo ba yung 3 goblin na yun? Atakihin mo muna sila, susuportahan kita sa likod. Sa pagkakataong ito, hindi siya gumamit ng pana, kaya hindi niya mapapanatili ang dating estilo ng laban. Si AC na nabuff ng ganito ay hindi mas mahina kaysa sa kahit anong goblin. Sigurado siya roon. Mas malakas si Ify sa melee kaysa sa mga ordinaryong halimaw, at mayroon pa siyang 2 passive inheritance abilities. Ngunit hindi sila pwedeng maging kampante kaya inactivate pa ni Jinsung ang i-identify weakness. Enemy's weakness detected, accuracy increased GI, 14.5%, critical hit chance increased GIS, 22.5%, attacking weakness, positibo 1% damage. Nang makita kung paano umuwi si FA ng buong tapang, natakot ang mga goblin. Lobo. Isang pulang lobo, umaatake ang isang lobo. Summon Beast deals critical damage to Goblin Scout. Goblin Scout loses 1,075 D, total remaining 89%. Goblin Scout is bleeding and loses 215 D per second. At sa wakas, namatay ito dahil sa pagdurugo. Pagkatapos pumatay ng isa pa lang, nakakuha na siya ng 127 experience points. Napakabilis ng pagkamatay nito na nagdulot ng pagkabigla kay Jinsung. Ano to? Bakit ang isang level 4 na po na halimaw ay namatay sa isang tama lang? Ang 2 natira ay galit na galit, sa pagkakataong ito ay nagtulungan sila para atakihin si E. Mukhang mas mahirap kaya natamaan si E ng isang pamalo nito, masakit. Summon Beast DV was hit by a Goblin Scout and lost 274 D. Dahil dito, lalo pang lumakas ang tama ni E. Hindi ito pumayag na matamaan lang ng ganoon at gumawa ito ng 475 damage sa isang Goblin Scout. 15% damage, 75, 73, then 76 restored. Ang huling natira ay namutla sa takot. Sunod-sunod ang tulo ng pawis ng masaksihan ang lakas ni Effie at ang pagkamatay ng kanyang mga kasama. Critical hit, 50% damage. 523 de restored. Pagkatapos ng ilang sandali ng laban, natapos ni Effie ang misyon nang walang gaanong pinsala maliban sa isang tama mula sa kanila. Taos-pusong pinasalamatan ni Jinsung si Effie sa pag-carry sa kanya. Yumuko ito at naglambing sa kanya, napaka-cute tingnan. 3 pa lang, hindi pa sapat, kailangan pa nilang pumatay ng 7 pa bago opisyal na matapos. Ulitin natin. Habang si Ian ay nagpapahinga, nakahiga sa ilalim ng puno at kumakanta, lahat ng mahihirap na gawain ay ipinaubaya kay D. Kasabay nito, nagpadala ng mensahe ang kaibigan ni Jinsung. Active ka ba? Pwede ba tayong mag-usap ngayon? Para maiwasan ang hindi inaasahang resulta, pansamantalang pinatigil ni Ian si D. Siguro na contact na ng kaibigan ko yung irerekomenda niya. Active na siya. Tinanggap na rin niya ang imbitasyon ko.
Ang pangalan niya ay Harin, dapat kang bumati muna. Pero sigurado ka ba dyan? Dapat asahan mo na ang melee ability niya ay 0. Medyo nalungkot si Jinsung, hindi siya naiintindihan ng kaibigan niya. Hoy, huwag kang mag-alala, nag-solo ako sa Siomon Valley, lalabas na ako ngayon. Nang marinig ito, nagulat ang kaibigan niya. Saan ang Siomon Valley? Hindi ba't yun ang Goblin Camp? Pinatay mo silang mag-isa? Tama. Nangaso ako ng Goblin Scout sa outpost. Nag-level up ako ng 5. Hindi makapaniwala ang kaibigan niya na nagawa niya iyon. Cheating o gumagamit ka ng bug? Mag-ingat ka. Baka maban ka tapos iiyak ka. Kung totoong lakas mo yan, Jinsung, siguradong mahahabol mo agad ang mga kaibigan mo. Nagtakda siya ng layunin na maabot ang level 100 sa loob ng 2 buwan, level 50 sa loob ng 15 araw, level 80 sa susunod na 15 araw, at level 100 sa natitirang 1 buwan. Ang pustahang ito, mananalo ako kahit anong mangyari, kung hindi, malala ang kahihinatnan. Sa totoo lang, ang pustahan sa propesor ay baka mas pabor pa sa akin. Ang kaibigan ni Guy ay si Harin. Hinanap niya ang pangalan at nagpadala ng mensahe. Hello, ikaw ba ang kaibigan ni Guy? Hindi niya inaasahan na agad itong sumagot, marahil ay naghihintay din ito sa mensahe niya. Hello. Masaya akong makilala ka. Sa kasalukuyan, nasa Lucan Village siya, nagpapaayos ng gamit sa pandayan. Sinabihan siya ni Jinsung na manatili roon at darating siya sa loob ng 10 minuto. Totoo nga, kung gusto, pupuntahan talaga. Hello, ako si Ian. Lumingon ito, umiti ng palakaibigan at may matamis na boses. Hello, ako si Harin. Marami nang naikwento si Guy tungkol sa iyo. Akala ni Jinsung ay kaibigan lang ito ni Guy, pero ayon kay Harin, mas parang ate siya nito. Handa na ako kaya pwede na nating kunin ang misyon anumang oras na handa ka na. Ikaw? Nang makita ang kahandaan at diwa ni Harin, nagustuhan din ito ni Jinsung. Handa na rin ako. May espesyal na dahilan ba kung bakit mo ginagawa ang camp mission na to? May misyon akong gustong gawin na magagawa ko lang kapag natapos ko ang camp mission. Mission ito mula sa chef ng Duke Chepin. Pero para makapasok sa kastilyo ng Duke, kailangan ko munang tapusin ang misyong ito. Nagulat si Jinsung dahil parang walang kinalaman ang dalawang trabaho sa isa't isa. Chef. Anong misyon mula sa chef? Ang crafting class ni Harin ay cook. Nang sabihin ito ni Harin, naalala ni Jinsung na sinabi sa kanya ni Guy na cook ang crafting class nito. Culinary arts ang major ko kahit sa totoong buhay. Mukhang interesado rin siya at gusto pang malaman ang tungkol dito. Sabi nila mahirap kontrolin ang crafting class, pero kung culinary ang specialty mo, siguro mas madali ng kaunti. Habang nag-uusap, lumabas na pareho pala sila ng interes. Sa kailan, ang talento sa totoong buhay ay karaniwang nakakaapekto sa crafting class. Hindi pwedeng sayangin ang masyadong maraming oras. Naglalakad sila habang nag-uusap. Ikaw ang unang kilala kong cook. Kapag may pagkakataon, pwede ko bang matikman ang luto mo? Tuwang-tuwa si Harin. Naman. Maya-maya, nakarating na sila kay Lapis. Nagulat din ito. Nakahanap ka na ng bagong miyembro. Akala ko medyo mahihirapan kayong dalawa pero naintindihan ko ang kakayahan mo, Ian, kaya ipinaubaya ko na sa iyo. Kaalis lang ng Vanguard Unit, kung bibilisan nyo, mahahabol nyo pa sila. Sumunod kayo at tulungan sila. Conquer the Goblin Camp in Siomon Valley, Commander of Volunteer Soldiers in Lucan Village. Lapis is calling for help in the Goblin Camp Conquest Mission. Join the Vanguard Unit and raid the Goblin Camp. Pagkabasa ni Jinsung, sumimangot siya at bumuntong hininga. Medyo nagbago ang misyon dahil nahuli tayo pero pareho pa rin ang reward. Buti na lang. Tumingin siya kay Harin at tinanong kung nakuha na nito ang misyon. Handa na silang lumaban. Nagsummon si Jinsung kay Gavi na aksidenteng nakatakot kay Harin. Ayos lang, summon bisko yan. Hindi yan halimaw. Biglang may naisip si Harin. Kung kaya mong mag-summon ng beast, isa kang summoner. Pero ilang araw pa lang mula nang ilabas ang class na yan. Bakit ginagawa mo na ang Goblin Camp mission na to? Ipinaliwanag ni Ian ng bahagya. Swerte lang. Sobrang lakas talaga ng lobong to,
mabilis akong nag-level up at madali kong kayang harapin ang mga goblin. Ang pangit na palusot. Pero kung sasabihin ko sa kanya na level 25 ako, ayaw na niyang makipag-party sa akin. Naintindihan naman ni Harry ng kaunti, pero puro kasinungalingan lang iyon. Level 45 na siya pero tumatakbo pa rin siya, kahit isang Goblin Scout lang ang makaharap. Ang paraan ng pagsagot ni Harry ay napakatapat kaya nagulat din si Jinsung. Naniniwala ba talaga ang babaeng to sa sinabi ko? Naniniwala siya sa akin. Pagkatapos, sinabi niya, magkakaiba naman ang bawat isa. Nag-focus ka sa crafting. Ang pagluluto ay isang kapaki-pakinabang na skill. Pero hindi pa lubusang nade-develop ng laro ang potensyal nito para magamit. Kahit nag-focus siya sa crafting, paano siya umabot ng level 45 kung hindi niya kayang talunin ang isang Goblin Scout? Nang makilala ng iba ang kanyang talento, lihim na natuwa si Harin. Salamat! Mas gusto ko pa ring magluto kaysa mangaso kaya ayos lang sa akin. Ang astig ng lobong to, hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng lobo. Siguradong sigurado si Ian na si Esai lang ang nag-iisang ganoon sa buong server. Nagtanong si Harin kung ano ang pangalan nito. Ang pangalan niya ay Evie, pwede ring Divy. Mukhang gustong-gusto ito ni Harin, walang tigil sa papuri. Nagbigay siya ng isang platong beef para tikman ni Evie. Nang makita ang masarap na pagkain at ang mabangong amoy, gustong agawan ni Jinsung si Evie. Ano to? Isang stick na may sauce. Mukhang masarap. Gusto ko rin. Summoned Beast Defy has eaten smoked stick. They increased TF 200 for 20 minutes. Nang makakain ng karne, hindi inaasahang tumaas din ang lakas. Ang kakayahan ba ni Esai na tumaas ay epekto ng pagkain ni Harin? Totoo nga. Tumaas na ang skill ko kaya depende na rin sa rank ng pagkain. Pero magbubuff ito sa kakain sa loob ng tiyak na oras. Medyo mababa ang 1,400 easy ni Evie. Ang dagdag na 200 ay napakalakas na buff. Mula ngayon, magiging kapaki-pakinabang ang pagpapanatili ng malapit na relasyon kay Harin. Pagkatapos kumain ni Evie, dinilaan pa nito si Jinsung na parang inaasar, kaya napasigaw si Jinsung sa inis. Masaya kang kumakain mag-isa, ha, lobo ka? Nang makitang mayroon ang alaga niya pero wala siya, nagtanong din siya, mayroon ka bang para sa akin? Hawak ni Harin ang isang puting plato at mumiti. Hindi ngayon, magluluto ako ng mas masarap pa pagkatapos ng misyon kaya huwag kang mainggit. Nalungkot si Jinsung, umupo at tumalikod, ayaw makipag-usap kahit kanino, gumuguhit-guhit lang sa lupa gamit ang daliri. Ngunit nang marinig ang sinabi nito, lumingon siya at nagdiin, pangako mo yan, ha? Ang kilos na ito, matatakot kaya si Harin sa ugali niya. Pero bahala na, may sarili siyang dahilan. Sa Xiuman Valley, naroon din ang mga tauhan ni Hugo, ang pinuno ng pinarusahan unit, napakarami nila. Nakasuot pa sila ng baluti at may hawak na kalasag, mukhang napakagilas. Naroon na rin sina Jinsung at Harin. Oh, kayo ang mga bagong mersenaryo, malaking tulong ang bawat isa sa inyo sa misyong ito. Salamat sa paglalakbay ng malayo para makarating dito. Ang kanilang pakikitungo ay napakagalang at mapagpasalamat. Seryosong sumagot si Jinsung. Ginagampanan ko lang ang aking tungkulin, sir. Mabuti na lang at hindi sila nahuli, kung hindi alam kung ano ang magiging epekto. Ang ibang mga tao ba ay ibang players? Ang sama ba ng araw nila ngayon? Mukha silang hindi komportable, malungkot, at ang mga tingin nila ay puno ng takot. Sige na, hindi ko naman to problema, magkakaibang laban naman ang haharapin namin. Napakarami ng mga sundalong naroon, nakapila ng maayos, handa ng makipaglaban. Ang mga goblin naman ay nakatayo rin sa kabilang panig, umuungol, hindi sila natatakot. Si Hugo, ang pinuno, ay nagsalita ng buong tapang. Ngayon, pupuksain natin ang lahat ng goblin sa Xiuman Valley. Mga sundalo, sumugod. Huwag umurong o sumuko sa mahalagang sandaling ito. Matatapos ang laban kung mapapatay natin siya. Ang moral ng mga kakampi ay tumaas ng 30%. Lahat ng kakayahan ay tumaas ng 0% sa loob ng 20 minuto. Si Jinsung at Evie ay muling nakipaglaban ng matindi. Ang pinuno ng mga goblin ay napanganga sa gulat sa lakas ni Ian. Ano? Isa ka lang alipin ng tao.
Sa isang iglap, sumugod si Ehi at kinagat-kagat ito na nagdulot ng critical damage sa Goblin Chieftain. Ang ihi ng Goblin Chieftain ay nabawasan ng 1,215, katumbas ng 0.7% ng kabuuang di nito. Ang ihi ng Goblin Chieftain ay nababawasan ng 243 kada segundo sa loob ng 1 segundo. Nang makitang nagiging paborable ang sitwasyon, naramdaman ni Hugo na may tsansa silang manalo, kaya sumigaw siya para bigyan ng lakas ng loob ang lahat. Ngayon na! Atakihin niyo siya! Sa huling sandaling ito, lahat ay nag-focus sa pag-atake sa pinuno. Ang AC ng Goblin Chieftain ay nabawasan ng 30% ng kabuuang I. At pumasok ito sa berserky state ng bugbugin na parang basahan. Ang ogre ay bumuga ng apoy na nagpatakot sa lahat. Lahat ay nagsigawan. Anong biglang nangyari? Apoy. Nakakatakot. Iwasan nyo. Mabilis na umiwas si Jinsung sa tama, ngunit natamaan pa rin ang chain explosion. Received 684 damage. Nawalan siya ng balanse at bumagsak. Agad na hinawakan ni Jinsung ang kanyang nasusunog na braso at sumigaw sa sakit. Ginamit niya ang first aid, ngunit isang berdeng hangin ang pumalibot sa kanya at pinatay ang apoy. Ginamit ni Harin, ang kasama niya sa party, ang healing light para ibalik ang kanyang lakas. Nagulat si Jinsung at bumulong, Harin, healing light. Mabilis siyang lumingon sa likod at tinawag si Harin, nagpasalamat. Umiti lang si Harin bilang tugon. Tinawag ni Jinsung ang kanyang alaga, handa ng lumaban. Oras na para gumanti. Ay! Lumitaw si Keki at umungol. Habang si Jinsung naman sa tabi ay inilabas ang kanyang armas. Inutusan niya itong agawin ang atensyon ng Goblin Chieftain. Huwag mong subukang umatake. Pinalitan ni Jinsung ang kanyang armas ng pana, handang pumana at ubusin ang mga ogre. Iniumang ni Jinsung ang pana at umasinta, kailangan niya ng pagkakataon. Ang goblin naman sa kabilang dako ay parang bagong gising, umaatake habang sumisigaw at sinusumpa ang lahat na mamatay na. Mas naging marahas na ang Goblin Chieftain, kaya kung magkakamali si Jinsung, lahat sila ay mapapahamak. Sumunod ang goblin sa plano ni Ian, nagwala at inatake ang lahat kaya nawala ng pag-ingat. Sa tamang sandali, sumugod si Efi para agawin ang atensyon nito. At ito na nga, pinakawala ni Jinsung ang palaso papunta sa Goblin Chieftain na nawala ng pag-ingat. Ang palaso ay kasing bilis ng hangin. At nang mapansin ito, huli na ang lahat. Ang Goblin Chieftain ay sumigaw sa takot bago matapos ng palaso ni Jinsung sa isang tama lang. Ang Goblin Chieftain ay humandusay na parang patay na isda, unti-unting naglaho. At si Jinsung, nagawa na niya. Ang lahat ay natulala, hindi makapaniwala na patay na ang Goblin Chieftain. Nang mag-abiso na lang ang system na Goblin Chieftain has died. Goblin Camp Mission completed, saka lang sila nagsigawan at nagtalunan sa tuwa. Tagumpay! Natapos ang misyon. Natalo ni Jinsung ang Goblin Chieftain. Sunod-sunod ang abiso ng mga reward. Opisyal na siyang umakyat sa level 30, kasabay nito ay na-unlock ang isang espesyal na skill, at na-unlock din ang E-Space Swap. Tuwang-tuwa si Jinsung habang tinitingnan ang espesyal na skill na Space Swap. Lumapit si Hugo kay Jinsung. Ikaw ang pumatay sa Goblin Chieftain. Inilahad niya ang kamay para makipagkamay. Magaling! Ikaw si Ian, di ba? Magalang na sumagot si Jinsung, opo, Captain. Nagpakita ng kabaitan si Hugo. Nagawa naming salakayin ang kampo ng walang gaanong pinsala dahil sa iyo. Labis akong nagpapasalamat. Mapagkumbabang sumagot si Jinsung, hindi po, dahil po iyon sa katapangan ng mga voluntaryo na namuno sa amin para matapos ang misyon. Bili ni Hugo, bumalik ka ng ligtas. Pagkatapos ay lumingon sa ibang mga sundalo, sumigaw, magaling mga sundalo. Idineklara niyang natapos na nila ang misyon. Balik na tayo sa nayon. Huminga ng maluwag si Jinsung at hinaplos si Evi. Sa wakas, tapos na. Dapat tingnan ko na ang iba pang skill na nakuha ko. Gaya ng inaasahan niya, nakakuha siya ng skill na may kinalaman sa potential. Pwede niyang hatiin ang skill sa kanyang Summon Beast. Dapat bigyan ko rin si Evi ng bagong skill. Una, tingnan ko muna kung ano ang potential rank ni Evi. Nakita ni Jinsung na 6 pa rin ang potential ni Evi.
Ang 100 potential points ba ay ginamit para mag-evolve si Gith? Kung umabot sa 20 ang potential points, susubukan kong bigyan siya ng skill. Gusto ko siyang tulungang mag-evolve pagkatapos ng isa pang 100 points, pero sa totoo lang, mas magandang bigyan muna siya ng isang skill. Tingnan ko ang pangalawang skill, Space Swap. Medyo nadismaya si Jinsung nang hindi siya naka-unlock ng attack o taming skill. Pero ang mga skill na ito ay kapaki-pakinabang din sa melee. Ang galing ng mga skill na to, kontento ako. Habang tinitingnan ang mga skill, masayang kumaway si Harin mula sa likuran. Agad ding tumayo si Jinsung at lumapit sa kanya. Yumuko si Harin at nagpasalamat. Natapos namin ang misyon dahil sa iyo. Ngumiti si Jinsung. Mas marami kang nagawa kaysa sa kayang gawin ng isang tao. Iginigiit ni Harin na si Ian ang may pinakamalaking ambag. Pero kung wala ka, hindi namin ito matatapos. Salamat sa iyo. Pabirong hinaplos ni Jinsung si Evie. Sa totoo lang, mas marami siyang ginawa kaysa sa akin. Sumang-ayon din si Harin. Talagang nagulat ako kay Evie. Ang galing ng melee skill niya. Lumapit din siya at hinaplos ito. Salamat sa araw na to, Devi. Isang ingay sa likuran ang umagaw sa atensyon ni Jinsung. Lumingon siya at nakita ang ibang mga player na papalapit. Ano to? Pupunta ba ang mga to para magpakilala? Unang nagsalita ang binatang may buhok na parang kiling ng leon. Ako si Rukin. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na magpakilala habang ginagawa ang misyon. Inilahad din ni Jinsung ang kamay para makipagkamay. Ako naman si Jinsung. Niyaya siya ni Rukin. Gusto mo bang magsimula ng isa pang misyon kasama kami? Nag-isip si Jinsung at nagtanong pabalik, misyon? Tuwang-tuwang sinabi ni Rukin na alam nila ang isang hidden quest na may kinalaman sa camp mission. Lihim na nag-isip si Jinsung, kung may kinalaman na misyon, siguro iyon ang Goblin High-Priced mission. Balak ko sanang iwanan ang misyong iyon dahil sa hirap nito, pero nasa bagong level na ako ngayon pagkatapos ng camp mission. Kahit paano, pinag-iisipan ko na rin ang misyong iyon. Pero ang mga taong to, mukhang lampas na sila sa level 50, bakit nila kami inaanyayahang gawin ang high-priced mission? Masyadong malaki ang level gap para makinabang sila. Nagkunwaring inosente si Jinsung at nagtanong, isang hidden quest na may kinalaman? May masama akong kutob dito, dapat ko bang alamin pa? Sumagot si Rukin, may Goblin high-priced mission sa tunnel sa likod ng kampo. Kailangan lang natin siyang patayin para matapos ang misyon. Mas mahina siya kaysa sa Goblin Chieftain, pero sa tingin ko medyo mahihirapan tayo. Nakita ko ang laban mo at mukhang mayroon kang napakalakas na summoner artifact, kaya kung sasama ka sa amin, mabilis nating matatapos ang misyon. Malamig na umisi si Jinsung sa isip. Akala nila na summon ko si Jiffy gamit ang isang summoner artifact. Napakahalaga ng artifact, siguro balak nila akong atakihin at kunin lahat. Naiintindihan ko na. Agad na sumang-ayon si Jinsung. Sige, tingnan natin. Dapat ba akong gumawa ng kaunting palusot? Sumama sina Jinsung at Harin sa grupo ni Rukin para tingnan kung may malalaman sila. Nagbukas sila ng chat interface at lihim na nag-usap. Nagtaka si Harin kung bakit kailangan pang mag-private message. Sinabi ni Jinsung na maghintay muna, lumingon siya kay Rukin at sinabing gusto niya ang alok nito. Pero kailangan ko munang tanungin ang kasama ko, pwede mo ba akong hintayin sandali? Masayang pumayag si Rukin. Naman. Lumingon si Jinsung kay Harin at tinanong kung ano ang tingin niya, sa harap mismo ni Rukin. Kinamot ni Harin ang ulo na parang nag-iisip. Sabi niya, habang nasa isip pa rin ang chat interface. Sinabi ni Jinsung sa kanya, sa tingin ko sinusubukan nila tayong EP. Nagtatakang nagtanong si Harin, yay tayo? Sumagot si Jinsung, tama. Mukhang balak nila tayong patayin habang ginagawa ang high-priced mission. Mas eksakto, susubukan nila akong patayin kaysa sa inyo. Tanong ni Harin, ano ang dapat nating gawin? Sinabi ni Jinsung na sumagot lang sa tanong niya kanina. At pumayag agad si Harin. Ibabahagi nila sa amin ang misyon kaya walang dahilan para tanggihan ang imbitasyon. Nag-thumbs up si Rukin sa dalawa, habang sa loob-loob ay tuwang-tuwa at pinagtatawanan ang katangahan nila. Tanong ni Harin kay Jinsung, ano ang plano? Sumagot siya, huwag kang mag-alala, may plano na ako.
Huhulihin natin ang mga tangang to ng sabay-sabay. Lumipat ang eksena sa ibang lugar. Si Professor Lee Jin-gok ay komportableng nakaupo sa isang bato. Ang sariwa talaga ng hangin sa kailan. Hindi makapaniwala na virtual reality lang to, ang galing ng mga scientist na gumawa nito. Kukumbinsihin ko ang mga miyembro ng outing club na sa kailan ganapin ang susunod naming meeting. Kinapa ni Professor Jin-gok ang kanyang bag at naglabas ng kimbap. Ito na. Kumagat siya ng malaki at nasiyahan. Hindi piknik kung walang kimbap. Ah, nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Inilahad ni Jin-gok ang kamay sa tabi para isumon si Ubi. Unti-unting lumitaw ang asong lobo. Naglabas ang propesor ng malaking piraso ng karne. Lofay, kainin mo to. Agad na sinunggaban ni Lofay ang masarap na karne, habang si Jin-gok ay patuloy na humahanga. Ang komportable umupo dito. Siguradong nag-green din siya sa larong to. Naalala niya, Park Jin-sung ang pangalan niya, di ba? Dapat tinanong ko ang class niya. Imposibleng summoner din siya, di ba? Bumalik kay Jin-sung. Siya, si Harin, at ang grupo ni Rukin ay matapang na pumasok sa kuweba para gawin ang misyon. Sina Harin at Jin-sung ay nagtutulungan ng kakaibang husay, sunod-sunod na tinatalo ang mga halimaw sa loob. Si Rukin naman ay tuwang-tuwang pinapanood sila, iniisip, sa wakas, malapit na ang katapusan ng misyon. Malapit nang lumitaw ang hidden boss na si Goblin High Priest. Dapat na ba akong maghanda para sa totoong plano? Ang plano niya ay habang abala sina Harin at Jin-sung sa pakikipaglaban kay Goblin High Priest, magkukunwari silang abala rin, tapos biglang aatake at kukunin lahat. Malapit na, mapapasakamay ko na ang artifact na nagkakahalaga ng milyon-milyong ginto. Sa pag-iisip pa lang, natatakam na si Rukin na ikinainis na rin ni Jin-sung. Tingnan mo nga yung tawa niya. Dapat man lang seryoso ang mukha niya. Lihim niyang sinabihan si Harin na malapit nang lumitaw ang boss. Tanong ni Harin kung ano ang dapat nilang gawin. Itinuro ni Jin-sung ang isang lugar na parang kulungan. Kung may papasok doon kahit isang hakbang lang, lilitaw ang boss sa loob ng 5 segundo. Pagkatapos, isasara ng mga bakal ang daanan. Susundan natin sila mula sa likod at kapag nagbigay ako ng senyas, mabilis kayong tatalon pa atras. Okay. Pagkatapos ipaliwanag ang plano kay Harin, agad na inutusan ni Jin-sung si Effie na umatake. Umuwal si Effie at sabay na inatake ang dalawang goblin. Mukhang nagmamadali si Jin-sung at sinabihan si Rukin na bilisan na ang pagpasok. Tuwang-tuwa si Rukin at sunod-sunod na tumango. Ang tangang to, walang alam. Hindi siya makakatakas nang wala ang summon beast niya. Lahat ay naaayon sa plano. Nabasa ni Jin-sung si Rukin na parang isang libro. Alam na alam ko ang iniisip niya. Ang ulo niyang parang anaconda. Pagkatapos talunin ang mga mababang antas na goblin, pinangunahan ni Rukin ang daan papunta kay Goblin High Priest. Nakikita mo ba iyon? Lilitaw doon si Goblin High Priest at dalawang kasama niyang berserk. Pumasok na tayo ngayon. Sumunod din si Jin-sung. Si Effie ang mauna. Dahan-dahang humakbang si Effie papunta sa unahan. Tahimik na nagmamasid si Jin-sung mula sa labas at nagbibilang. Sa tamang sandali, hinawakan niya ang kamay ni Harin at hinila ito patalon sa likod, nakaiwas sa bumabagsak na bakal na rehas. Habang si Rukin naman ay nakayakap sa bakal na gate at sumisigaw na parang nasasaktan. Anong ginagawa niyo? Bakit hindi kayo pumasok? Nang iinis na nagtanong si Jin-sung. Ha? Bakit daw? Tinatanong mo talaga ako kung bakit. Ha? Alam na alam kong balak nyo kaming ipi tapos kukunin nyo pa ang summoner artifact ko. Nabuking ang plano ni Rukin kaya nataranta siya. Ano? Paano mo nalaman? Siyempre, walang dahilan si Jin-sung para sumunod sa plano nila. Magsaya kayong tatlo dyan sa loob. Nagitngit si Rukin at minura si Ian. Tanga ka. Wala kang alam. Hindi ka makakatakas dito. Sinasabi sa misyon na imposible nang bumalik sa labas, maliban kung mapapatay ang boss o lahat ng miyembro ng party ay mapupuksa. Sa totoo lang, kaya naming harapin si Goblin High Priest ng kami lang. Pagkatapos naming patayin ang High Priest at tumaas ang mga bakal na to, yun na ang araw ng burol nyo. Malapit na. Napatawa si Jin-sung.
Salamat sa babala. Pagkatapos ay sumigaw siya at inutusan si Ehi, kagatin mo. Nang marinig ang utos, agad na sumugod si Ehi at inatake si Rukin na nagpataranta rito. Mabilis niyang hinugot ang espada at sumugod ngunit huli na ang lahat. Galit na naggitngit si Rukin. Asong ulol na to. Sa sandaling iyon, ni-recall ni Jinsung si Ehi, iniwan si Rukin at ang kasama niyang babae para harapin si Goblin High Priest.